Magandang araw. Magkaroon tayo ng regression masterclass, no? Mabilis ang understanding lang para ma-appreciate nyo yung gagawin po ninyong mga table. Naalala nyo ba yung lesson nyo sa strategic cost management ng separation of variable and fixed cost? Nung mixed cost, di ba? Ano bang ginagamit natin doon? Na equation, y is equals to a plus bx. O, alalahanin natin. Ito yung total cost. Tapos yung a na constant natin, siya yung nagiging biglang total fixed cost. Yung b, yung variable cost per unit. Tapos yung x, ang ating level of activity. Basically, kung ilang units, di ba? So, lagyan natin ng amount. So, if your fixed cost is 5,000 and then your variable cost per unit is 2 and your level of activity is, let's say, 2,500 units. So, y, which is our total expected cost, let's say, utility cost na mixed. So, a is 5,000 plus 2 per unit na variable cost at a level of activity of 2,500. O di magkano to? 2,500 times 2. Kinalkyo ko pa talaga. 5,000 din pala yon. Okay? So, y is equals to 10,000. Paano nga po ba natin nakukuha yung separation nito tsaka nito ng ating total fixed cost at tsaka yung ating variable cost per unit? Anong ginagamit natin? Least square regression. Yan ang source ng konsepto na gagamitin natin for regression. So, coming from that, ano yung napansin nyo? No? Meron tayong, kumbaga dito sa y is equals to a plus bx. Meron tayong coefficient na pag minultiply mo sa x, nagkakaroon ng certain amount. Tapos may fixed amount na constant na yung effect nila together ang nagbubuo sa kung ano yung y. So, pwede nating sabihin at a certain point sa regression na ang y, siya yung hinihintay nating lumabas after a certain level of activity na nangyayari with your A and your B multiplied by X, Y yung kinalalabasan. Yan yung iyong nagiging dependent variable. Diba? Nagbasa na kayo tungkol dyan. Diba? Dependent variable. Siya yung kinalalabasan. Tapos, A plus BX, yung X natin ngayon na phenomenon, yan yung ating independent variable. Ngayon, sa regression analysis, may mga numbers na lumalabas. Ang hahanapin natin doon yung coefficient. Ito yon, yung mga numbers doon. At may ilalabas din siyang constant. Pwede rin tawaging intercept. So, papasok tayo ngayon sa konsepto ng simple linear regression. Sabi natin, ang independent variable ang nakakaapekto sa kung anumang kalalabasan ng dependent variable. So, ang ating simple linear regression is y is equals to alpha plus beta x plus the error term. Ayan na, may error term na. Ano yan? Ibig sabihin, kung ano man po itong iyong independent variable, siya lang ang nakikita nating makakaapekto na kalalabasan ng ating dependent variable. Meron tayong constant or intercept at meron tayong error term. Ano yung error term? Meron kasi tayong mga phenomenon na talagang hindi natin maiintindihan at mai-explika. So, binibigyan natin ng possibility for that. Na kung anumang kalabasan itong dependent variable na ito, meron talagang something na hindi natin alam saan manggagaling. No? Simply speaking, ganyan.
error term. Pero, sa accounting research mga kapatid, hindi lang naman isang bagay lang ang makakapekto sa isang bagay pa eh. Papasok na tayo ngayon dun sa konsepto na ginagamit natin, ESG ratings for example. Ang ating independent variable ay ano ang impact ng ESG ratings sa ating firm valuation. 'Di ba ganyan? Pero let's face it, hindi lang naman ESG ratings ang nakakaapekto sa firm valuation. Pwede siyang maging main independent variable mo, pero kailangan respetuhin natin yung iba pang phenomenon na maaaring makaapekto sa firm valuation. Kaya ang gagamitin natin, hindi simple linear regression, multiple linear regression. Marami na, no? So, y is equals to alpha plus b sub 1x1 plus b sub 2x2 plus b sub 3x3 plus so on and so forth and the error term. So, maaaring ito yung IV mo, nandito yung iyong ESG ratings. Ito pa rin yung ating DV, yung dependent variable, which is our firm value. Pero we have to respect, excuse me, na may mga phenomenon na makakaapekto sa firm value na hindi lang ESG. Kaya kailangan nating maglagay ng tinatawag nating control variables. Specifically for our discussion, no, ano po ba yung ginamit natin last time na variables para maging control variables bukod dun sa isasama natin sa ESG ratings? Firm size in terms of assets, age, ownership concentration, at saka, ano yung isa? Leverage. And don't forget the error term. So, dun sa gagawin po ninyong table, ano na ang ating regression equation? Di ko construct ko na. So, y sub IT. Ano yung IT? Firm represented by I and then year represented by T. So, y sub IT is equals to alpha IT plus ano yung beta 1 natin sa tingin ninyo na makakaapekto dun sa X? Siyempre, ESG ratings, di ba? So, ESG ratings ng firm plus firm size plus age plus ownership concentration plus leverage. And don't forget the error term. So, ito na po yung ating independent variable. Ito yung dependent variable which is our firm value. And then ito po ngayon yung ating controls. Actually, meron pa yan mga tinatawag nating industry categorizations. Yung tinatawag nating industry dummy. Meron din yung year dummy. Pero ito po, pag-usapan na natin sa inyong research course. Sa table na gagawin natin, dahil lang gusto kong ma-appreciate nyo lang ay yung paggawa ng table mismo, wag muna nating pag-usapan at pahirapan yung ating mga sarili. Okay? So, ito na po yung regression natin. Punta tayo ngayon sa paano ba mag-interpret ng table. Ang expected output po ng inyong regression analysis na gagawin natin sa Excel using your data analysis tool pack sa Excel is ganitong table. Gagawa tayo ng ganitong table, no? Nakalagay panel regression results kasi yung ginagamit natin data, ang tawag doon panel data. Pag sinabing panel data, nakagrupo siya sa companies, sa industries, or sa year. Parang ganon. Huwag muna nating laliman. Hindi nyo na pa naman kailangan ngayon yun. Ngayon, ang hinuhuli natin dito, ano ang effect daw ng ESG sa firm valuation which is Tobin's Q. Ganon yun. Okay. Kung makikita po ninyo, meron tayong 5 main Mendoza. De joke lang. 5 main columns, no, which is
ESG, ibig sabihin ito yung overall ESG score. Tapos, nagkaroon din tayo ng mga separate regression na paano kung environmental score lang, paano kung social score lang, paano kung governance score lang, and then, paano kapag silang tatlo sabay-sabay magkakasama. Sir, bakit ganon? Bakit meron tayong mga individual regressions per, ang tawag dito, per score? Tapos meron ka pang sabay-sabay sila lahat sa regression. Bakit ganon? Una, gusto nating malaman, ma-compare natin yung tatlo, sino yung may pinaka-significant impact. Katulad nito, nasa ng significance natin, nasa environmental. Yung social tsaka governance, walang significant impact sa firm value. Parang yun yung kinalabasan. Pero dito, bakit meron tayong full model na tinatawag? Kasi, kailangan mo ring i-regress ng sabay-sabay. You have to respect the fact na kailangan i-regress din sabay-sabay yung E, yung S, at yung G, yung environmental, social, tsaka governance. Kasi, they actually work together as one, which is the concept of sustainability. At tsaka, ipasok ko na lang din sa usapan, meron kasi tayo sa research na tinatawag na omitted variable bias. Ano yung tinatawag na omitted variable bias? Actually, yung mga ganitong uri ng regression na ilang S lang or G lang, parang yung results na lalabas, medyo bias. Kasi nga, ilang ang tinignan mo, hindi mo tinignan yung S, yung G. O kaya dito, S lang ang tinignan mo, hindi mo tinignan yung environmental tsaka governance. Parang ganon. So, para maiwasan yung omitted variable bias, naglalagay din po tayo ng, ano ba yan? Naglalagay din po tayo ng full model regression. So, ganito po ang expected output po ninyo. Huwag po kayo matakot sa itsura niyan dahil pang dissertation po ito ng PhD. Sisimplihan lang po natin yun sa inyo. Sir, ano ngayon itong mga numbers na to? Ito na yung coefficient. Naalala nyo yung beta na katabi ng x? Ito yun. Okay. Tingnan nyo nakalagay. Dependent variable, Tobin skew. Tapos nakalagay dito, ang independent variable mo ay ESG total. Ibig sabihin, parang ang sinasagot niyang tanong, ganito, ano ang impact ng ESG activities sa firm value? Titingin ka ngayon dun sa coefficient na lumabas. Ang lumabas, negative 0.0298. Statistically, by numbers, negative siya. Ano ibig sabihin? Ang paggawa ng ESG activities sa firm value, negative ang effect. So, kung i-construct natin on a more practical approach, negative ang effect ng ESG sa firm valuation. Ibig sabihin, baka gastos lang siya. Ang market perception ng ESG sa mga company, naku, ano lang yan, additional burden lang yan. Kaya, medyo bumababa yung firm valuation natin kasi ang tingin ng investors, ang perception nila, market perception kasi ang firm value at a certain point kasi yung prices ng stock mo sa merkado yung pinag-uusapan diyan, negative yung impact, 'di ba? Ibig sabihin, negative daw ang effect ng ESG sa firm valuation. O ngayon, ito, paano natin i-interpret ito? No, o negative din. Ano naman ang impact ng environmental activities sa firm valuation? Negative, o ibig sabihin, negative impact. Hindi natin papansinin or bibigyan ng interpretation yung mga items na hindi significant. Kasi kahit nakalagay negative yan, no, hindi siya significant eh. Tsaka tingnan yung mabuti na nag-full model regression tayo, mga kapatid. Naiwasan natin yung omitted variable bias kasi kapag pala magkakasama sila, tingnan mo positive naman yung impact nung social. Pero hindi siya significant eh. So, wala tayong madraw na conclusion. Yun. Yung nasa baba, t-value po yan. Palamuti lang po yan. No? Pero statistically, may ibig sabihin din yan. Pero for our case, on the practical implications, medyo hindi na natin pinapansin yan. But we present it as part of the statistical results. Kailangan po kasi yan. So, we need to release yung ating t-values. Again, alam naman na po yun ninyo ito kapag ka 1 star, may 1 star ba dito? Wala yata. Pag 1 star, yun yung p-value is 0.1.
2 stars is p-value is less than 0.05 and 3 stars is p-value is less than 0.01. Ganun pa rin po yan. Kayo po ang mag-a-assign yan. For our case po, ESG, ESNG, tapos leverage, size, tapos own con. Ito lang, own con, tsaka leverage, size, own con, tsaka age. Yan, yun lang yun sa inyo. Okay? Next. Yung indicator, wag nyo munang pansinin, pero pwede natin gamitin yan later. Ito yung nakwento ko kanina na industry or year dummy. Hindi muna tayo maglalagay ng row na ganyan. Pang formal research yan. Hindi muna natin pasasakitin yung ulo natin dyan. Now, industry and year dummy inclusion, wag muna. The number of observations, for my research kasi 8,739 firms in 12 years yata ito. Parang ganon. And then, alam nyo to, di ba? Na-discuss to sa strat cost, yung ating R-squared. Coefficient of, ano nga ba to? Determination ba? Kalimutan ko. Pero yung R-squared, yan yung nagsasabi na ilang percent talaga yung nai-explain niya dun sa buong phenomenon. Sa accounting research, okay lang yan kahit medyo mababa. Pero maganda yan pag mga 80%, ganun. So, okay lang yan. Okay? Ang ating pong output ay meron tayong overall, tapos tandaan po ninyo yung dataset natin merong high-tech, di ba? Parang pinattern ko dito. May high-tech tayo, tas meron tayong low-tech. So, ganito po yung output. Pero syempre, yung output nyo, mas simple lang. Okay? So, pasok na po tayo sa demonstration. Hello po. Ito na po yung ating demonstration. So, dapat na-receive po ninyo yung ating simulated data. Ito rin naman po yung ginamit natin last week. So, ito po yung i-work natin. So, meron po siyang 2 tabs, yung ating pong main data na merong 5,000 entries ng companies. And ito po yung gagawin natin na table. Ayan, para marunong na kayong mag-regression table. Diba? Ready kayong mag-research. Sige po. Start po tayo sa data preparation po natin. Sa data preparation po natin ay ang gagawin po natin, magi-insert po tayo ng column here, no? Kasi kailangan yung firm valuation ilagay natin sa pinaka left side. Kasi 'di ba, yung regression equation y is equals to a plus beta plus error term. So dapat nasa pinaka left side din yung ating Tobin's Q, yung ating firm valuation. So ang gagawin natin is i-insert tayo ng cell ng column bago yung ESG overall. Lilipat ko siya doon. Paano po maglipat? Click nyo lang po yung mismong column letter. Tapos yung mismong green niya na outline. Ingat kayo ha. Yung mismong green niya na outline, maililipat nyo siya there. Yan. Tapos check nyo sa baba. Dapat pantay pa din yan ha. Oo, nilipat nyo lang naman. So, your first step is to make lipat the dependent variable on the leftmost side. Before anything else po, ipe-prepare po uli natin. Reviewin nga po uli natin. Pwede rin po kayong mag-add ng column to the right. Ganito lang po gagawin nyo. So, kunyari, ito po yung total assets, 'di ba? Sa right po yung gusto nyo namang i-add na column. So, ano ba yung right side niya? Itong column M. So, Control, Shift, Add. Yan. So, mag-a-add po siya ng column sa right. Control, Shift, Add. Okay? Ano nga po uli ito? Yung total assets, ile-label na po natin siya as size. So, yung napag-aralan po natin last week, logarithmic amount nung iyong total assets. Copy. Tapos punta ka sa pinakababa, control down, tapos balik ka dun sa column na yon, control shift up, and then enter. Okay, so yun na po yung size. Ano naman po yung age? O ganun po uli, mag-a-add po ako ng column sa katabi ng age. So control shift plus, yan. Ano naman po ito? Ito na yung age natin. Logarithmic din po nung age naman. O, same po. Copy. Punta sa kabila. Control down. Punta uli sa kabila. Control shift up.
enter. Yun. Tapos yung ownership concentration, gagawin po nating decimal form. So, Control, Shift, Up. Ito po yung own con natin. Okay, so, yung percentage, gagawin po nating decimal. So, i-divide po natin sa 100. Yan na po siya. Copy, Control C, punta dito, Control down, balik doon, Control Shift up, enter. Wala na po tayong problema sa ating leverage. So, lalagay po natin lev. Tapos, ganito gagawin natin. Dadrag ko siya, yung mismong letters, from L to R para makuha lahat. Dinrag ko lang ha. Dinrag ko. Ang gagawin ko, ika-copy ko siya. Control C. So, na-copy siya, diba? Punta kayo sa paste. Yung may pababang arrow na maliit. Pag kinlik nyo, makikita nyo dito, paste values. Pag pinaste values natin siya, magiging value na lang siya. Mawawala yung formula. Para hindi na gumalaw yung amounts natin. Ito na yon, value. So, pag kinlik ko siya, yung values na to, tadyan, wala na yan. Wala na yan. Wala na. Wala nang formula. Kahit yung age natin, wala nang logarithmic yan. Yung own con natin, nakadecimal na yan, wala na yung 100. Ito po yung data cleaning na ginagawa natin sa accounting research. Okay? Tapos, ako, diniretso ko na dito kasi sanay na ako. Pero yung bilin ko po sa inyo last week, pwede namang i-copy nyo yung mismong main data para hindi siya magalaw, gagawa ka ng workings. Ako, sa akin, okay lang, sanay na ako eh. Pero kayo po, no, okay lang naman. Mas maganda, gawa kayo ng workings na sheet na yung original data hindi nyo ginalaw. So, di-delete ko na si L kasi hindi na natin kailangan to. Kailangan natin yung logarithmic eh. So, i-click ko uli yung letter ng column, right-click, delete. Di na rin kailangan natin yung firm size. So, i-click ko yung column, tapos right-click, delete. Di na rin natin kailangan tong mismong amount ng ownership concentration, right-click, delete. So, naiwan na sa atin yung malinis na. Yung size na assets, naka-logarithmic na. Yung age na firm years, naka-logarithmic na din. Yung own con, pantay na siya sa leverage, naka-decimal form na. Okay? Okay na tayo. Ngayon, to prepare the data for the regression analysis. Natatandaan nyo yung nangyari kanina? Meron tayong regression na ESG with the controls. E-rating lang with the controls. S-rating lang with the controls. G-rating lang with the controls. So, para mas madali sa atin, kasi hindi tayo naka-sophisticated statistical software. May kasi yan eh. Pag naka-statistical software ka, mas maganda, mas mabilis. Pero dahil Excel lang yung ginagamit po natin, ipe-prepare muna natin yung data para dire-diretso tayo. Okay? So, dun sa ESG, katabi ng ESG overall, kasi yan yung pinakaunang regression natin, di ba? Overall. So, click mo yung katabi niya, CH, tapos, Control-Shift+++. Okay? Isa pa pala. Plus. 4. Tapos, ida-drag ko si P2S. Again, kaklik ko P2S. Control-C, copy, tapos ipe-paste ko siya dito. Yan. So, ito yung una nating regression. Pwede nyong kulayan para hindi kayo malito. Tapos, di ba meron tayong regression na ilang? Di ba? So, punta tayo dun sa S. Control-Shift 1, 2, 3, 4, plus. Ayan. Tapos, ganun ulit. T hanggang W, yung mismong column, ida-drag nyo, copy, and then paste. Ito naman yung second regression natin na ilang. Pwede nyong kulayan para hindi kayo malito. Same thing po, gagawin natin sa S. So, click nyo yung column for the G, Control-Shift++++. Tapos, drag nyo lang po ito sa taas, Control, tapos paste.
Okay? Yan naman po yung third regression natin for the column ng S. Kulayan nyo na lang. And then yung G, di ganun din, plus, plus, plus. Tatlo na lang kasi may isa na dun kanina. Hindi, okay na pala to. Wag na, didelete ko na to ha. Ganun lang din. Didelete ko na to. Yan. Siya na yan, sila na yan kasi. Diba? Alright. Pero, wag niyong kakalimutan, meron tayong regression na, di ba may ESG overall? Yun yung unang column. Tas ilang S lang, G lang. Pero wag niyong kalimutan, meron tayong ESG. Di ba? Na sama-sama yung sinabi ko kanina, yung para mawala yung omitted variable bias. So, click ko si column L, copy, tapos punta ko dito, paste. Punta ako ng column Q, S rating, copy, and then paste. Punta ako ng G, copy, and then paste. So, yan ay ESG. Kokopyahin ko uli yung control variables, size, age, own con, leverage. That's the fifth regression. O, di ibahin nyo na lang din yung kulay para hindi kayo malito. Gusto ko yellow. Yan. Okay, so this is your first column. Yung regression nitong Tobin skew with the ESG overall. Ito yan. ESG overall. Yung results nito, lalagay natin dito sa E. Yung results nitong S, dito sa S. Yung results nitong G, dito sa G. At yung results nung altogether, banding altogether, dito sa full model regression. Kung mapapansin nyo, meron tayong analysis na pang high-tech companies lang. And then, meron tayong pang low-tech companies lang. So, kung yung main data natin, ito lahat sila, ito ngayon, is i-rename ko na. All observations yan. All. Gagawa tayo ngayon ng high-tech lang, tsaka low-tech lang. Excuse me. Na-prepare ko na yung data, di ba? Wala nang gumagalaw lahat dyan. Okay na lahat dyan. Anong gagawin natin ngayon? Mag-a-add ako ng sheet. HT. Lahat ng high-tech. Paano natin gagawa ng data na puro high-tech lang? Pwede kang mag-filter. So, select everything. Pag kinlik nyo yun kasi select everything yan. Sort and filter. Filter. Punta tayo. Lahat lang ng high-tech. So, lahat lang na high-tech to. From the A1, shift right. Ulit-ulit. A1, click A1, control shift right. Tapos, control shift down. Makukuha mo lahat. Nasundan nyo yun? Ulitin natin. Diba, finilter natin, puro high-tech lang. So, A1, control shift right, control shift down. Copy. Copy ha. Wag cut. Copy. Punta ka ngayon kay HT, dun kay A1 mo siya ipe-paste. Yun. Puro high-tech lang yan. Para ma-ensure mo na puro high-tech lang to, select everything, filter. Pag tinignan mo dito sa filter, dun sa category, high-tech na lang ang nakalagay. Ibig sabihin, successful ka na high-tech lang yung na-paste mo. Okay? Tapos, pag tinest mo yan, control shift down, dapat ang lalabas dyan 2,500 ang count. Kasi we have 2,500 firms na high-tech. Diba? We will do the same thing with your low-tech. So, mag-a-add ako ng column LT. Okay? Diba naka-high-tech to? Punta ako ngayon, click ko yung ginawa nating filtering, low-tech. Low-tech naman tayo. Ayan, so lahat yan low-tech. Ganun ulit. Paano yung ginawa natin kanina? Click A1, Control Shift Right, Control Shift Down. Control C, copy.
LT ka naman ngayon, sa laugh thrift ka naman ngayon, sa low-tech ka naman ngayon, sa cell A1, control V. Ayan, low-tech ka naman. O, paano uli i-check? Select everything, filter, dapat lahat yan, puro low-tech lang. And kapag ka-check mo, hanggang baba, dapat pantay, 2,500. Okay? Then, don't forget, remove the filter for the low-tech, for the high-tech din, and for the main data. Lalo na po sa main data, wag po kakalimutan, dapat wala pong filter yan. Okay? Ready na po tayong mag-regression. Remember po, data analysis tool pack. Again, kung hindi nyo pa yan i-install, reinstall nyo po, no? Tinuro natin last meeting kung paano po mag-install ng data analysis tool pack. Are you ready? I'm ready. So, click Data Analysis Tool Pack. Hanapin nyo yung regression. Siyempre, magre-regression tayo, diba? Dun sa regression, click nyo OK. Ayan na, hinihingan na kayo ng Y range. Ano pong ibig sabihin? Yung dependent variable. Okay? Independent variable. And what is our dependent variable for this analysis? Tobin's Q. So, ang gagawin po natin, yung mismong label, dun ka magsa-start. Again, wag kang magsa-start sa number. Again, wala pa nga ako sinabi. Okay. Remember, wag kang magsa-start sa number. Kailangan mo ng label. Okay? 'Di ba? Ayaw natin ng walang label, 'di ba? Oh. So dito din, okay? So dapat check mo yung label and confidence level. Huwag nyong i-check yung constant is 0 kasi kapag ka constant is 0, hindi siya magbibigay ng intercept amount. Ayaw natin nun. Kasi kailangan meron tayong kumbaga sa mixed cost, kailangan natin ng fixed cost. Hindi siya magbibigay ng A. So, huwag nyo i-check yan. So, check nyo yung labels tsaka confidence level. Ngayon, pag in-input nyo yung Y range, which is our dependent variable, Tobin's Q, click nyo mismo yung label na Tobin's Q. Tapos, Control, Shift, Down. Kinuha ko lang lahat ng Tobin's Q. Ano naman po yung X range natin? Independent and control variables. Again, ano po ang ilalagay natin sa X? Independent and control variables. So, yung mismo label, ESG overall, tapos shift, right. Kita nyo yun? Shift, right. Tapos, control, shift, down. Yun. Nakuha ko ng buo yung dependent and control variables. So, pag ready na, yung Y range mo, which is your Tobin's Q, and your X range, which is your independent and control variables, make sure na naka-check si labels and confidence level. Huwag nyo na munang tignan yung mga nasa ilalim. Okay? Pag kinlik nyo yung okay, tadan! May lalabas na pong result. Congratulations! May unang results ka na. Lagay mo siya sa dulo. Ay, hindi. Before mag-tables. So, ito ay all ESG. Meron ka ng column number 1. Okay? Pakikuha po or i-highlight nyo na lang yung adjusted R squared. Kunin nyo yan. Observations, which is dapat 5,000. Yung ating F coefficient, ano po ibig sabihin? Yung mismong regression model na ginamit natin, significant ba? Thankfully, significant siya. So, lalagyan ko dito ng 3 stars. Eh, no, 0. Mas mababa siya sa 0.01, ibig sabihin. Yan. O, yan na. Tapos, binigyan na kayo ng coefficient. Diba? So, i-yellow ko din yan. Kailangan natin yan.
Tapos, paki 4 decimal places lang po siya para tayo ay uniform. Kunin din po natin yung t-statistic. Paki 2 decimal places po ang t-statistic. And then yung p-value, paki-number po siya. Click nyo po itong comma style. Tapos idagdagan nyo ng mga 3 siguro. Para mag-analyze kayo, mag-add kayo ng column. So, katulad yan, 0.000. So, 1, 2, 3. O, ito, 1, 2, 3. O, ito, wala to. Mas malaki siya ng 0.1. So, wala yan. Ito rin, mas malaki ng 0.1. Wala yan. Ito, o yan, 0.001. O, 3 yan. 3 yan. Okay? O, ngayon, pwede na natin siyang ilipat dun sa table natin. Anong unang hinihingi sa table? ESG total. So, ESG total, kukunin mo yung ESG total or ESG overall. Ito yun eh. ESG total, ESG overall. Kukunin ko yung coefficient. Copy, tapos paste as values. Yung format ko dito, naka 4 decimal places na kasi. Ang matrabaho lang dyan, yung t-statistic, 10.03. Kailangan ang tawag dito, naka-parenthesis kasi yan. Pero, as text yung parenthesis, hindi as number. So, lalagyan nyo siya ng ganito. Kukudlit ba ito? Tsaka nyo ilagay yung amount, 10.03. So, medyo itatype nyo isa-isa. Okay? Ganon. Mamaya natin pag-usapan yung nag-e-error na yan. Tapos, nakita po ninyo dun sa ESG, diba? 3 stars po siya. So, sa tabi ng coefficient, 3 stars. O, anong interpretation natin dito? This alone. The ESG ratings of the company has a positive impact on the firm's valuation. Wow, 'di ba? Okay. Tapos ganun din po gagawin natin. Yung size negative 0038, copy. Diretso mo na sa size. Paste. And then negative 0.50. So kudlit negative 0.50. Yung t-statistic parang text siya pag nilalagay. Ha? Kita nyo naman kung paano ko tinatype, diba? Pero wala siyang significance. Dahil walang significance, hindi ako maglalagay ng star. Age naman tayo. Negative 0.0135. Copy. Paste. Yan. Tapos yung t-value niya, negative 1.61. So parang text siya. Kudlit, open parenthesis, negative 1.61, close. Kayo na po ang bahalang gumawa ng paraan kung paano nyo po mapapadali yung buhay nyo sa t-statistic. Okay? Yun po yung iiwan kong parang assignment sa inyo. Kung paano nyo po padadaliin yung buhay nyo. Kasi gagawin nyo yung buo to eh. Diba? Ayun. And then, diretso na natin. Ownership concentration. So, ba't yun yung kinapi ko? Sorry. Yan. 0.1049. Yan. And then, T-stat, 3.37. So, kudlit, open parenthesis, 3.37. Okay. Then, 3 stars, diba? So, itatabi natin dun sa coefficient, 3 stars. Wow. Diba? Leverage po tayo. Negative 12564. Copy. Leverage, paste, 12564. And then, t-statistic, negative 38.67. So, kudlit, open parenthesis, negative 38.67, close parenthesis. May, ano po ba siya? Significance, meron 3 stars. Okay? And then, intercept po is positive. Yan yung constant. No? Yan yung constant. Pero sa baba natin nilalagay para makita natin agad yung impact ng independent variable sa dependent variable. Kaya ang presentation natin ng intercept nasa baba. Kasi wala naman siya meaning at all. No? Ano lang siya, constant lang siya, palamuti. No? Positive 15.78. Kudlit, open parenthesis, 15.78.
You need to learn it the hard way muna ha, pero may mga ano ako dyan, may mga technique na ako dyan para mabilis kong magawa yan. Pero you need to learn this first this way eh. Kasi that will give you the opportunity to think about something na nang mas madali for it, you know. Sige. Ang indicator natin dito wala kasi lahat ng observations ginawa natin. 5,000 observations, kunin po natin yung f-stat 337.6603. So, tatype ko dito, 337.6603. Tapos, di ba nakita natin na ano siya, 0 yung nakalagay na significance. O, ikaw na maglagay diretso. After nung number, 1, 2, 3. Iyon. Ang adjusted R-squared natin ay, ang nakalagay ay 0.2519. So, kapag percentage po natin yan with 2 decimal places, 25.19%. So, 0.2519. Yan. Pwede nyo pong i-percentage. Yan. Congratulations po, nakaisa ka na. Gawa pa po tayo ng isa, tapos babanat ako ng tig-isa dito sa high-tech tsaka sa low-tech. Okay? Let's do another one. Doon naman tayo sa environmental score lang ng all data. Okay? So, dito naman tayo. Yung E-rating. O, ulitin natin ha. Mas mabilis. Game. Data. Data analysis. Regression. Okay. Buburahin nyo yung unang mga nakalagay. Dapat nakacheck yung label at confidence level. Ang Y range natin still is your Tobin skew. Click Tobin skew mismong label, Control Shift down. Kinuha ko lahat ng firm value data. Ang X range naman po natin is environmental scores lang and all the control variables. So click E-rating, Shift right, Control Shift down. Kinuha ko po ang environmental ratings at lahat ng control variables. Naka-check ang labels, tsaka confidence level. Ready na tayo mag-regress. Click OK. Tadaan! Okay. Tabi nyo siya dito. O, ano naman ang label neto? All E. Diba? Ayan. Ano uli yung kukunin nyo? Adjusted R-squared. Observations. F value, which is significant. So, 3 stars uli yan. Very good. Again, yung coefficient, IFO 4 decimal places para uniform. T-stat, 2 decimal places. P-value, 3 decimal places. Lagyan ng column, i-analyze. 3 stars. 3 stars. Wala. 3 stars, 3 stars. Aba, yan na. Ready na kayo ha. O, yan. T-stat, tsaka ito. Hindi naman po required ko lang. Yan. Kinukuha ko lang yung kailangan natin. O, pasok na po natin sa table. E naman po tayo. So, ang ating E-rating naman po, coefficient 0.0042. Copy. So, dito po tayo sa E. E-score. Tapos, sa column ng E. Tas E-score. Okay? Paste nyo siya doon. Tapos, T-stat 8.13. Kudlit. Open parenthesis. 8.13. Tapos, significant po ba siya? Yes po. So, lalagyan natin dito. 1, 2, 3. Size. Negative 0.0037. T-stat negative 0.49. Kudlit. Open parenthesis, negative 0.49, close. Siya po ay hindi significant. So, wala po tayong lalagay. Age, 0.0136. T-stat po natin, negative 1.62. So, kudlit, open parenthesis, negative 1.62. Kapag yung coefficient ay negative, yung T-stat niya negative din. Yung kakalimutan yun. Ha? Okay. Tapos, wala po siyang significance. Next po is own-con, positive 0.1051. Pwede ring, tas 3.37. So,
3.37. And significant po siya. Okay? And lastly, leverage. Sa leverage po, ito, negative 39.35. And siya po ay significant. Again, don't forget the rules sa significance ha. Baka porke significant, 3 stars nyo. Again, if the p-value is lesser than 0.01, yan po yung 3 stars. If the p-value is lesser than 0.05, that is only 2 stars. And if the p-value is lesser than 0.1, then that is 1 star only. Anything other than that, wala po tayong interpretation. So, pag in-interpret nyo po siya, yung ano lang ha, yung mga significant lang. Okay? O, intercept po tayo, 173.51. Medyo matrabaho lang, pero fulfilling yan pag natapos nyo. 21.6. Okay. And then, significant siya, diba? Wala tayong indicator. 5,000 observations. We get the F-stat. 328.6197. Kunin ko yan. Pwede natin i-paste. Kasi misa ayaw eh. O, type ko na lang. 328.6197. Tapos, significant siya, diba? Okay. Ang adjusted R-squared natin ay, copy nyo na lang. Ay, hindi. Ano nga ba yun? 24.68%. 24.68%. Sorry. 0.2468 para ma-convert nyo as percentage. Ayan. Kung gusto nyo mawala tong mga naka-green na ganyan, magkuha kayo ng isa, click nyo, pero i-drag nyo lahat ng may green, tas click nyo tong may exclamation point at lagay nyo ignore error. Yan, wala na. Mag-example tayo ng galing sa high-tech companies. Yung S naman kunin natin. High-tech. Okay? Sa high-tech naman po, anong kukunin natin? S. O, nasa high-tech na ako ha. S rating. Yan, high-tech. Okay? S rating. Data analysis, regression, okay. Kunin natin ang Tobin skew ng high-tech lang ha. Pang high-tech lang. Tapos, yung X-range ng S-rating, pero yung pang high-tech lang. Okay? So, shift, right, control, shift, down. Okay. Labels, confidence level is okay. So, okay na yan. Yun. Ito naman po ay high-tech lang, S. Diba? Oh. Paano tayo nakasure na high-tech lang to? 2,500 observations lang. Diba? S po yan. Ganun din po, you get your adjusted R-square, you get your observations, your F-statistic. Pag nagaganyan yung F-statistic, in-numeric nyo lang. Ayan o, significant siya, ibig sabihin. Okay? In-numeric nyo lang ha, huwag kayong mag-panic pagka ganun. Again, coefficient is 4 decimal places. T-stat is 2 decimal places. Then you get your analysis for p-value. So, pag nagaganyan din siya, yan, 3 decimal places. And then analyze. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, diba? So, dito sa table format natin, ginawa na natin to, diba? Pinakita ko na sa inyo kung paano gawin kanina. So, di ko na ulitin dito. Ang indicator natin naman dito ay high-tech, syempre, 'di ba? HT yung indicator natin. 2,500 lang yung observations. Ganun din po sa F-stat. 152.7976. 152.7976. Tas 3 stars. Ang R-squared natin ay 23.30%. 0.2330. I-percentage nyo na lang. Yan. So, kapag ka S, o itatapat nyo lang. Kunin ko yung isa ha, 0.039. Ito. S.
Saan? Dito, sa S. Tapos S. Ayan. Medyo nakakaduling lang yan, ha. Yan. Tapos, T-stat 5.35. So, kudlit 5.35. Tapos, significant ba siya? Yes. Yan, Same steps lang po sa control variables hanggang sa intercept. So, ang itsura niya dapat may laman dito, may laman dito, tapos yung all three may laman dito. Yan. Sige, mag-full model tayo dito sa low-tech. Yung example lang ng may full model sa low-tech. O, paano yung full model natin sa low-tech? Pupunta ako ng low-tech, tapos kukunin ko yung full model. Yung sabay-sabay yung tatlo. Ng E, ng S, tsaka ng G. Data analysis, regression. What is our Y range? Kukunin po natin. Yung Y range, kukunin nyo ng paulit-ulit yun, ha? Kasi nagbabago tayo kung high-tech or low-tech, di ba? Tobin's Q, control shift down. Ang X range po natin is low-tech na full model regression. Shift, right, control shift down. Yan. Don't worry, kasi magkaka-learning curve naman kayo dyan. So, pagkatapos nyong mabuo yung all observations, pag nasa high-tech tsaka low-tech na kayo, medyo dire-diretso na yan. Matrabaho lang gawin yung mismong table. Tadaan! Ano naman label neto? Low-tech, full. So, nagigets nyo na kung paano i-low-tech. Tawag dito, if paano i-label yung mga results nyo. Diba? Low-tech, full. Ganun ulit. R squared, observation, T statistic, in this case, it's still 0, so 3 stars. Coefficient should be 4. T stat should be 2. P-value, lagyan ng analysis. Kahit mga 3 decimal places. Ayan. So, this is 3 stars, 3 stars. Oops! Ingat. 0.027. Mas mataas na siya sa 0.01, pero mas mababa sa 0.05. 2 stars lang to. Okay? This is 3 stars. Ito. 0.085. Mas mataas na sa 0.5, pero mas mababa sa 0.1. So, 1 star lang yan. Mas mataas na kasi siya sa 0.05, 'di ba? Pero mas mababa sa 0.01. So 1 star lang 'yan. Tama ba? Oo, 'di ba? 0.05 mas mataas na siya doon. 1 star nga lang. 'Yun. Ito 3 stars din ito. Ano itsura niyan? 0.0055. Copy. Dito na tayo sa full. Yan yung E. Diba? Tapos yung 8.07. Tapos 3 stars. Yung S naman 2.21. Tapos 2 stars. G naman 4.67. Three stars. Kung ayaw nyo ng mga ganito, ignore error. Yan. Okay. Maglagay na kayo dito. Alam nyo na kung paano gawin yan. Okay. Ang last step po natin na gagawin mga kapatid ay mula dito sa taas, yung mismong heading ng table, drag nyo lang pababa, pakikulayan ng puti, no? Para magmukha siyang presentable. Okay? Tapos, kunin nyo uli siya, copy,
Pagdating sa word, so maglalagay ako ng word. Yan. Siguro, i-ano na lang natin, landscape. Tapos, i-small margins na lang natin. No? So, ni-landscape ko po sa orientation. Tapos, ni-narrow margins ko. Paste. Pag click nyo po ng paste, yung may image. Paste as image na lang natin. Yan. Para hindi na kayo mahirapan mag-layout ng table. Pwede nyong habaan ng konti para lumaki ng konti. The challenge is, I want you to do your own interpretation. Diba? Oo. Anong billing ko sa inyo? Ang ini-interpret lang ay yung mga significant. Interpret only the significant results. Kung gusto nyo ng guidance kung paano mag-interpret, di basahin nyo yung paper ko. Kasi marunong naman na kayo mag-table. Di ba? Okay? So, ano po ang output po ninyo? Sa Excel, kailangan po nagawa nyo yung all, HT, tsaka LT na workings ninyo. Tapos, all results. Ano po yung ibig sabihin ko dun sa all results? Lahat ng ganito nang na-generate. Yan. Lahat po nang na-generate dapat lahat ng tab kita natin. Yung mismong Excel table format. And then yung ating yung Word file with interpretation. So, ilang files po ang output? 2 files. Isang Excel, isang document. Saan po? Dun sa ating temporary shared folder na ginawa ni Marjeline. Na ginawa ni Eliza. Okay? Again, dun po sa Excel, kailangan makita ko to. Yung workings nyong yan, na ginawa nyong ganyan. Tapos, di ba, finilter nyo para makuha yung high-tech saka low-tech. Tapos, lahat ng regression results. Yan, isang katutak dyan. So, all in all, ilan yun? 5, 10, 15. 15 results dapat yung lalabas. And your mismong table dito. Tapos, pagdating nyo po sa Microsoft Word, pasted yung table ng image. Kailangan malinis, ha? Wala dapat puti, tsaka walang nakalagay na mga triangle na green. Okay? And then, your interpretation. Share it nyo po sa ating temporary shared folder. I know matrabaho siya. So, gawin nyo hanggang Sabado, maybe. Okay? Kasi medyo matrabaho. Last naman na to. So, medyo pasabog yung dulo. Maraming salamat po for being with us today. Thank you and have a great day.